na ano ako, na-scam ako. Oo, Oh na-scam ako. my God. Nung medyo matagal na, nung pagkatapos ng pandemic. Tapos, ano ko lang to, share ko lang sa inyo ha, kasi di ko sana to i-vlog. Kasi matagal na mga ano na 2020 yata yun na nangyari. Basta pagkatapos ng pandemic yun. Ano yun, ganito rin yun dito, summer. Tapos, bago yun na-scam ako, may ilang tawag dito sa landline ito yung landline. Hindi ako na-scam sa cellphone mismo na tawag sa cellphone. Landline ang tumira sa akin. Tapos, ang nangyari noon, ano ko lang ha, shortcut ko lang itong bakit anong nangyari yun na na-scam ako. Kasi baka di na natin alam na nailabas ko tong video na to tungkol nga sa scam kasi di ko rin sana to i-vlog nga. Kaya lang nakikita ko pa rin yung manood ako ng mga balita, nababasa ko sa mga sa mga balita. Nandun pa rin yung mga scam na iba't ibang pamamaraan ang ginagawa nila. So, yung sa akin nangyari kasi, ang unang nakausap namin ay ang unang nakausap dito sa loob ng bahay si Mirai. Tapos ako pa yung galit sa kanya, sabi ko pag dumating na sa punto na yan na magtatanong-tanong na yan pagdating na sa bank account na yan, pagdating na sa mga card, ibang usapan na yan. Yun ang ano ko sa kanya. So nagkataon yun na wala kami dito, nasa Sevilla kami noon. So sabi ng kasama namin, may tumawag nga. Kasi ilang beses niya tumawag, siguro mga 3 beses na siguro yung tumawag na di matuloy-tuloy yung pang-scam niya. So yung time na yon, diretso na tayo. Yung time na yon, ng araw ng Sabado, hindi ko nagkakamali, o Biyernes ng hapon. Basta walang bangko kinabukasan eh. So, ang tumawag siya. So, ang ano talaga nangyari yun, pinatulan ko talaga siya ng kwento ko. Ganito ang nangyari noon. Kaya talaga nadadali kasi ang sabi ng scammer ay tungkol dun sa sa internet. Doon daw pwede dadaan ang mga scammer. Kasi alam nila 2 laptop daw namin na gumagana, tapos may mga cellphone. Alam nila. So, yun nadali talaga ako noon dahil di ko na to isa-isahin kasi ang haba ng istorya nito ha. Tapos, nung naano ko na yon, na nagkausap ko na siya, ang tagal namin nag-usap, siguro umabot kami ng 4 na oras sa yun ha. Kasi yun na, nagbulatlat ng mga bulatlat na siya ng mga email. Kasi isa rin yun sa mga pupuntahan sa mga scammer. Napunta na siya sa mga, basta ang daming binulatlat niya eh. Hanggat dumating kami doon sa punto na yan ng mga sa bangko na. Tapos dumating na rin talaga doon sa ATM namin dito. Kung saan kami kung saan ako gamit ko yung credit card. Nung dumating na noon, hindi pa yun kaagad-agad na sabi niya, gagawa daw, mayroon siyang parang link na binigay sa laptop na yun ha. Na kami doon sa conversation, doon na kami sa laptop tapos sa telepono. Tapos nung na yun, nakita ko yung pinakita niya yung parang link na pindutin ko daw yun para pag mag-close yun, makikita, hindi naman yung account na yun. Kasi bago yung na yun, yung mga bago yun pala, ang yun, pakilala niya sa amin is Microsoft daw siya. Ang apelido niya, dinala yata na Smith pa yun. Smith pa yung dinadala yung apelido niya, Negro. Tapos pero yung ang tawag niyan, yung accent niya is Indian. Indian. Tapos galing daw sa ang pinaka-base ng Microsoft is London. So paniwala ako noon na kinakalkal na. Tapos meron siyang link na binigay. So sabi niya, itong link na to, ito yung dapat ang matingnan natin kung talagang parang hindi kayo mapasok kayo ng mga tawag niyan, scammer. Tapos hanggat
sige, magsulat ka dyan ng, magsulat ka dyan o ano ka ng number na hindi ko makikita. Talagang nainganyo na. Talagang wala na. Yung ulo ko rin talagang na talaga nakuha niya na yung uloob ko nakuha. Lahat na nakuha na talaga niya yung tiwala. Yung tiwala niya sa akin. Nang tiwala ko sa kanya na nakuha na talaga. Parang parang tawag niya, hypnotize na ako noon, time na yun. So, pagka dumating sa punto talaga na dumating kami doon sa credit card na. Yung credit card na kami. Nung pagkuha niya ng amount ng pera doon na 3 beses. So ang pag-scam sa akin hindi lang talaga perang maliit, daang libo talaga ang nakuha sa akin. Sabihin ko sa inyo, di ko lang sabihin na eksaktong amount talaga na kung magkano, pero umabot sa daang libo. Imagine nyo, daang libo. Yung sweldo namin yun noong pandemic, tangay yun. Yung sa akin na tangay. So, ni-report ko, shortcut na lang to ha. Ni-report ko yun sa bangko nung pagkadating ng Lunes. Tapos, sabi ng bangko, i-report mo to sa mga yung mga law enforcer, yung mga Guardia Civil. Nag-report ako sa Guardia Civil, tapos pinakwento sa akin kung ano nangyari, anong oras ang nangyari, ganyan, imbestigahan ka. Tapos habang nag-iimbestiga sila, sinusulat ng kung ano yung mga naano ko sa kanya, magkano yung nakuha, anong klase, saang bangko. So hindi lang pala ako nung time na yon na mayroon ding naikwento sa akin yung Guardia Civil, yung investigador, na hindi lang din ako ang nabiktima ng ganun, na mayroon silang link na ibibigay. Doon ako nadali sa may link talaga na binigay sa akin na kunyari hindi makikita yung isusulat doon sa sa laptop. Kasi na kami sa laptop eh. So, ang nangyari noon, siya na kailangan wag niyong sabi niya, wag niyo kasing pansinin yung mga ganyan kasi ang dami na talaga nangyari ng ganito. Tapos si Kelly, tinignan niya sa internet, ang dami pala talaga nangyari. Nung time na yun sa pandemic kasi, di ba ang mga tao noon, walang mga trabaho, nasa bahay lang. Kaya yun, dumami ang mga nag-scam ng ganun. Imagine yung tao na yun, yung taga Microsoft daw siya, 4 na beses o ganun siguro, 4 na beses yun bago talaga nakakuha ng pera sa akin. So ang nangyari sa akin noon, nag-report ng Guardia Civil, tapos yung report ko, binigay ko sa bangko. Tapos ang sabi ng bangko, Edgar, ito hindi pa to nakuha itong pera na to. Hindi pa naman talaga nakuha kasi chinek ko sa sa online banking. Hindi pa talaga na siya nakuha. So sabi niya, nasa pa to, medyo pa lang. So, ng bangko, ni-report ko sa bangko, tapos sila naman para ni-report din nila. Pero pagdating ng mga 2 weeks siguro yun na, nagtaka na ako nung check na rin ako ng ulit ng aking online banking. Kuha talaga yung pera na Tapos nag-report ulit ako sa kanila at tinawagan ko. Tapos sabi niya, kailangan ka pumunta dito kasi alam na rin nila Alam na nila ng bangko na nakuha talaga yung pera. Yun pala, nakausap na nila. Tapos ang na yun, ang pinaka ng bangko ay bumili daw ako ng item ng galing sa parang bang tawag niyan? May binili akong item bandang Russia. Mga Russian yun. Parang siyang foundation. Oo, foundation siya na bumili daw ako doon. So, ano bang bibili ko sa foundation? Kung ko yun, i-report ko yun sa Guardia Civil. Sinabi ko sa bangko, i-report ko yun sa Guardia Civil. May report pa nga, kaya nga, pero mayroon daw ang ng bangko na pwede rin sila rin ang balikan kung di nila i-release yung pera. Kasi nga, binili ko daw yun sa sa foundation na yon. Tapos ang pa yun, sabi niya, binigay mo na kasi yung OTP mo, yung one time, yung password, ganun. Binigay ko na daw, kaya hindi ko na talaga mahabol yun. Talagang nadismaya talaga ko nun kasi yung na yon, mag-i-enroll na rin sa college si Kelly. Sabi ko, nako, paano na yun? Talagang halos masimot yung ko, laman sa bangko.
Talagang iyak ako noon. Tapos yung kausap ko yung scammer, sabi ko, talagang nagmumura ako sa kanya, minura ko talaga siya. Sabi ko, ibalik mo yung pera na yan. Tapos ang ano pa niya, ang ano pa niya target na yon na meron pa bang iba daw na mga ganyang bangko-bangko pa daw. Na ano na nangyari na yon. So hindi na sila katawag. Tapos yung lahat na yon na yung email ko, sabi ng bangko, yung email mo kailangan palitan mo ng kaagad-agad ng kaagad-agad ng password. At saka yung bangko na kailangan pinalitan din ng yung credit card, pinalitan agad. Pero wala na, kuha na yung pera ko na 100,000 talaga. Malaking halaga, as in malaking halaga. Hindi yung kunting-kunting halaga lang nakuha. Talagang mas ma-depress ka kung mo talaga, isipin mo. Ma-depress talaga ako nun. Pero lahat yun, parang sabi ko, pera lang yan. Pera lang yan, hindi ko na yan. Hindi ko yung sarili ko kasi baka masira ulo pa ako. Kaya masira pa yung sa trabaho ko dito. Sabi ko, pera lang yan, makukuha ko pa rin yun. Kasi may trabaho naman ko araw-araw eh. So di ako nagpapikto nun. So bahala na. Basta importante, hindi naman talaga na limas yung pera kong na pinagtrabahoan ko nung time na yun ng pandemic. So, maisip ko pa rin hanggang ngayon kasi pag napanood ko sa mga balita na gano'n ang nangyayari sa mga scammer, ang dami kasi nilang mga ang dami nilang pwedeng gagawin kung paano sila mag-scam. Sa akin, yun ang nangyari sa credit card. So, pasalamat pa rin ako na mula noon, di naman sila nakaano na rin ulit kasi pag ganyan, yun nga isang pasalamatan ko kasi nung yun parang alerto na kami kasi may nangyari hindi talaga maganda eh. Hanggang ngayon di mo talaga makakalimutan yun eh. Hanggang tumanda na rin siguro ako nang tumanda. Hindi ko na makalimutan yun kasi buong buhay ko na talaga to na hindi siya makalimutan dahil doon sa may perang nawala na pinatrabahoan ko ng gusto, pinagpaguran ko. Pero ganun pa man, sabi ko pera lang yan. Siguro naman di rin naasinso sila sa mga ganong pamaraan na pangungupit ng pera, panguha ng pera sa mga taong naghihirap sa trabaho. Sabi ko, bayaan ko na yan. Total siguro kung magkaroon ako ng oportunidad din siguro, yung 100,000 na yun, makukuha ko pa rin yun. Unti-unti, naka-recover ako. Sabi ko, nung siguro mga isang buwan mahigit, parang mabigat sa loob ko, parang dito pa rin, hindi pa rin ako makapag, di ba sa English pa, di ba sink in yung nangyari sa akin. Sabi ko, ang sayang naman yung pera nila. Ang laking halaga nun, ang laki ng dapat yun na mapakinabangan kung ano yung dapat kong bilhin o anong dapat kong gawin sa pera na yun. So sabi ko, bahala na kung anong sa sunod na So sa ngayon, marami pa rin yung gustong may mangyari mga scam na yan. Yung ang ginawa ko na lang yan, pinaglaruan ko na sila. Pag may tatawag sa akin, minumura ko sila o kaya niluluko ko na lang para sabi ko, alam ko na yung mga ganyang klaseng tumatawag sa cellphone mo, mang-scam lang to. Alam ko na, pinaglaruan ko na to ngayon. Hanggang ngayon nga, mayroon pa naman Nung nung nakaraang buwan lang din, ang daming tumatawag pero ngayon mga ilan na lang kasi siguro pagka alam ko na mga scammer yan tapos hindi ko naman sila in-entertain ng maayos, yung puro kalukuhan lang yung mga ginagawa ko. Di na sila bumabalik. Pero pag maayos ka kasi mag-entertain sa kanila, babalik at babalik pa rin. Mayroon ng isang beses yun na bumalik talaga ang tawag na talagang minura ko siya kasi sabi ko, ang gulo mo, may trabaho ako. Ayun, tumigil na hanggang ngayon. Mga ilang buwan na rin na wala akong natanggap na mga tawag na ganyan na mga, ang daming nila tungkol sa ilaw. Karamihan mayroon dito ganyan, tungkol sa ilaw o kaya kumpanya ng mga telepono. Mga ganyan ang ino-offer nila na mura daw ang may ganyan, mga offer pa sila. Hindi na, sabi ko, di nyo na ako maisahan. So, kailangan talaga mag-ingat kung talaga yung lalo sa mga ganyan na sa ating mga gadget na uso na ngayon talaga kung saan tayo, mga ganyan. Lalo sa mga Facebook, yung mga ganyan na mga binibinta o kaya mga sa TikTok may mga binibinta.
Marami kong nababasa ganyan, marami kong napapanood ng ganyan na scam sila. Bumibili sila ng mga item na ano naman, na binibigay naman daw sa kanila, pinadeliver pero ukay-ukay, hindi daw maganda, punit. So mga scammer pa din ang tawag yan sa kanila kasi hindi maayos yung mga ginagawa nila na panglalamang sa kapwa-tao. Ayun yung naranasan ko ng pagkatapos ng pandemic. Ang pandemic kasi may nakakabuting bagay, tsaka may mas maraming mas maraming hindi nakakabuti. Kasi ang mga tao doon wala mga trabaho, nasa sila sa loob lang ng bahay. Tapos yung iba gumagawa talaga ng paraan para magkaroon sila ng pera kasi wala silang trabaho. So yun yung time na yun ang kasagsaga talaga, grabe talagang scammer. Yung scammer na yun, pabalik-balik ang tawag, babae man, lalaki, yun yung yan yung time na yun na salitan lang sila tatawag dito. Akala natin, mga matitino sila kasi matino naman kausap talaga. Pero hindi pala natin alam na ikaw palang magiging kawawa dahil sa mga ginagawa nila. So, yun lang. Na-shortcut ko lang kasi mahirap naman na iisa-isahin ko pa. Basta yun ang nangyari na i-report ko naman sa mga otoridad dito. Kaya lang, wala pa rin nangyari. Kuha pa rin yung pera. So, ito, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat.